Sa video ito, samahan nyo kami at kakain naman tayo sa IKEA. Food review at i-share ko din yung mga kinain namin dito sa Mall of Asia. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider subscribing for more travel and food vlogs. Kaya wag na natin patagalin. Let's go mga kaoso! Last vlog ay sinamahan nyo kaming mamili dito sa IKEA. Ngayon ay samahan nyo naman kaming kumain dito sa kanilang Swedish restaurant. Pagdating namin dito sa Swedish resto ay hindi namin alam kung anong unahin. Nag-browse muna kami ng mga available na foods kahit may listahan na kami ng mga o-orderin. Una namin pinunteriya is itong tigbebending sopas nila. Wagis malin ang kanilang sopas kasi madaming ito for the price. Bukod sa sopas, nag-order din kami nung famous meatball. May kasama itong jam, veggies on the side, mash, drizzled with gravy. Medyo weird nga lang isipin pero itatry pa din namin. 245 nga pala ito, 8 pieces yung meatball. Meron din silang 40 pesos na free flow unlimited na coffee. Sure na magugustuhan ito ng mga coffee lovers. Bukod sa sopas, meatball at coffee, nag-add din kami ng dessert. Itong Swedish almond cake. 125 pesos pala ito. For other dish is nag-order kami ng spring roll na tig-20. Yung kompleto na ang mga food ay sentensya na ere. Simulan natin sa coffee. Though ikaw naman talaga magtitimpla ng kape at may added sugar at creamer pa sa tabi. Masarap yung kape. Sobrang affordable kasi unlimited timpla at 1 to sawa. 5 out of 5. Next is itong sopas sa tig-20. Sobrang creamy at flavorful. Though 20 lang siya, special na ito kasi may added na boiled egg. Not the typical sopas na mabibili mo sa kanto. 5 out of 5 nito. Sunod is yung famous meatball. This one is may pagka-weird kasi yung meatball sinasawsaw sa jam at may kasamang mashed potato. The combination is amazing. Ngayon lang kami nakatikim na meatball na may part na matamis at mashed potato. Nag-complement lahat ng elements nitong Swedish meatball. May resemblance siya sa lasa ng ating yum burger. In fairness, nabusog agad kami din pa lang sa meatball. We will give this 10 out of 10 for the experience and protein count. Next is yung lumpia. Okay din tong lumpia. Crispy yung pagkakaluto. Maganda pang siding sa meatball. It is 4 out of 5. At last naman itong dessert which is the Swedish almond cake. Nagustuhan ito ng partner ko. Ako kasi hindi masyado makatamis pero ayos din siyang panghimagas. 5 out of 5. Overall, nakakabusog na experience kahit hindi kami nagkain ng lunch. Aside from IKEA, Swedish Resto ay nagkain din kami dito sa Popeyes. Nag-order kami ng kanilang signature fried chicken, spaghetti, Popeyes apple pie, chocolate and caramel sundae, at cinnamon sugar biscuit. Medyo na-disappoint lang kami sa lasa ng fried chicken. Siguro nasanay lang tayo sa flavor at lasa ng Chicken Joy, pero para kasing mild at kulang yung lasa. Milky naman yung atake nitong fried chicken. Siguro it's 3 out of 5. Yung spaghetti is okay naman, masarap, and the typical fast food spag na ma-order mo, it's 4 out of 5. Next is itong dalawang sundae. Para sa amin na-enjoy yung mga food nila, lalo na itong mga dessert. 5 out of 5 itong sundae. Tulad ng sundae, ayos din yung lasa nitong apple pie. It reminds me of the McDo apple pie. Then, last itong biscuit. Hindi ko alam kung kami lang ito or medyo dry yung cinnamon biscuit. Siguro it is a 3 out of 5. Siyempre, may soda din kaming in order. That's it. Nag-enjoy kami sobra dito sa IKEA at Mall of Asia. Abangan nyo ulit kami sa next vlog which is the unboxing. At na-enjoy mo itong vlog at nandito ka pa din, please consider subscribing dito sa channel. Follow nyo rin kami sa Facebook at TikTok. See you on our next vlog.